Blast. Ginalampag si Senator Risa Hontiveros sa social media ng mga miyembro at manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ dahil sa hindi nito pagrespeto kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa ginawa nitong pagdinig sa Senado. Si Angel Pastor magbabalita. Bakbakan to. Umalma na ang mga manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ginawang pagdinig ni Senator Risa Hontiveros sa Senado ukol sa umano'y mga pang-aabuso sa loob ng kongregasyon na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa nasabing pagdinig, iniharap ng senadora ang mga witness na tinago ang kanilang mga mukha sa publiko at gumamit ng mga alias. Pero kahit na itago ang mga mukha ay nakilala pa rin ito ng mga kasalukuyang miyembro na tapat kay Pastor Apollo. Nila mga testigo ni Hontiveros ay mga dating manggagawa ng KOJC na lumabas na ng kongregasyon dahil nga sa mga karumal-dumal nilang record sa loob. Kaya naman hindi makatarungang pagpapahiya kay Pastor Apollo ang ginawang pagdinig ng senadora. Ayaw nila marinig eh. Sa social media, bumuhos ang mga hinaing na mga ito kung saan tinawag nilang pambababoy sa reputasyon ni Pastor Apollo at halatang trial by publicity ang ginawa ni Hontiveros. Isa na rito si Carlo Catiil, isa sa mga ministro ng KOJC. Anong sinabi namin dyan? We dare you. Kung totoo na matibay yung ebidensya mo, kasi sabi mo, may pang-aabuso talaga. Based sa aking mga witnesses, meron talaga kaming ebidensya. So ano po ang susunod niyan? Tinuruan pa kayo ha ng aming malapasan. Anong susunod na gawin? Go to court, Go to the court. file appropriate charges. Yung mga statement na ginawa kahapon, mapatali na lang yun. Papirmahan nyo na lang, make a formal affidavit, then file complaint doon sa korte. Kasi po, mga kababayan, ang mag-determine kung inosente at guilty ang isang akusado, hindi po dyan sa hearing mo, madam. Hindi po dyan sa hearing mo, kagalang-galang, honorable na senador. Hindi po dyan sa hearing mo. Ayon naman kay Kathy Leonor at Diane Hortaleza na parehong kabilang sa Pastoral Care Department ng KOJC, kung totoong women and children's right advocate ang senadora ay tulungan niyang mapatunayan ng mga witness ang kanilang mga alegasyon sa korte. Well, for one, Brother Carlo ha, ang Yes. pinapromote niya, sabi niya, women empowerment. Ano pala kami dito? Di kami babae? Ha? Baka Women kala niya bakla empowerment tayo. man kaya. It's a matter of credibility kasi ang usapan. Yes. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapahiya nila ang mahal nating pastor, ang bansang kaharian. Yan ang purpose kung bakit sa Senate niya dinala. Bakit? Yes. Kasi lahat control niya dun eh. Oh, bakit hindi mo dinala sa korte ngayon? Kasi wala kang control doon. Talawan. Malinaw nila na sa korte ay magiging pantay ang trato sa mga akusado at nag-aakusa dahil doon ay susukatin ang lahat base sa ebidensya. You being as a senator and champion empowering the women and the children, kasi yun ang advokasya mo ha, tulungan niyo po sila. Kasuhan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Igada niyo po yung mga ebidensya, no? Doon po kayo magsampa ng kaso. May mga lawyers po kayo dyan, mga gagaling, di ba? Doon po, file a complaint, a formal Kung totoong complaint. concern siya sa mga biktima Yes. kuno. And doon po kayo sasagutin namin. Doon Be fair. po, Pastor. Kasi doon sa korte, pantay-pantayan. Kwestiyon naman ni Loren Santos, isa ring manggagawa ng KOJC, ang ginawang pagdinig. Tama po ba na ang Senado ang mag-iimbestiga ng mga kaso kuno ngayon ni Pastor Quiboloy? Ang Senado na po ba ang magbibigay ng verdict ng guilty or not guilty si Pastor? Trabaho na po ba ng Senado ang mag-imbestiga at maglitis ng mga kasong katulad nito? Hindi rin anya maganda na kumuha ito ng mga walang kredibilidad na witness dahil ipinapakita lang rin ito na walang kredibilidad ang kanyang opisina sa Senado. Katulad na lamang ni alias Amanda na naging personal witness sa pagdinig. Matagal na umanong na-dismiss ang kaso nito laban kay Pastor Apollo dahil wala itong sapat na ebidensya. Pero ang senadora kinuha pa rin ito bilang isa sa kanyang mga testigo. Bakit hindi mo chinek muna yung about dun sa dismiss case nitong Amanda na witness mo? Bakit mo pinulit ulit yung basurahan? Nabasura naman yan eh, noon pa. Ngayon kinain mo ulit. Tapos gusto mo ipakain na naman sa buong publiko. Alam mo, dapat hindi lang kingdom citizen ang umalma nito eh. Buong bansang Pilipinas, bawat Pilipino umalsa na dito eh. Kasi walang credibility ditong sorry to say ha, madam, pero for me, you don't have credibility.
yung pagsisinungaling Posible rin niya anilang na walang character pinilit daw check na siya ginawa sa mga full ito, time. gaya na lamang kay Arlene Caminong Stone. Now, tanong lang po, inusisa niyo po bang maigi ang witness ninyo, Madam? For the sake of fairness, nag-character check po ba kayo dyan sa witness ninyong si Arlene Stone? Ano ang reason niya? Bakit siya nagkakalat ngayon ng ganitong accusations? Kung totoong gusto niyo ng hustisya at katotohanan, hindi ba dapat careful kayo na i-check din ang side ng inaakusahan? Dahil maaring may mas malalim at relevant na dahilan kung bakit siya inaakusahan ngayon. Samantala sa isang payag, hinamon ni Pastor Apollo ang senadora na tulungan ang kanyang mga testigo na magsampa ng kaso sa korte kung saan mabibigyan ang butihing pastor ng patas na pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.